Paano kung ipanganak kang hindi swak alinman sa lalaki o sa babae? Paano pa kung halos buong mundo pa ang kalaban mo? Pati gobyerno, simbahan at kapitbahay mong mahaba ang uso. Welcome sa Tito Jones TV, kung saan kahit mabigat ang topic, titirahin natin. Dadako tayo sa isang mundo na madalas itinatago ng lipunan, ang komunidad ng mga transgender sa Pakistan, o mas kilala bilang mga Hijra. John's TV. Bago pa nausong gender reveal party sa social media, may mga taong hindi na kailangang magpaliwanag dahil mula pa noong 15th century BCE o before Christian era, nabanggit na sila sa mga lumang Hindu texts. Tinawag silang Hijra at nung panahon ng Mughal Empire, sila pa ang VIP sa lipunan, mga sacred dancers sa fiesta, mga tagapagbantay ng seremonya at minsan pa ang pinaniniwalaang may kapangyarihang espiritual. Pero pagsapit ng 19th century, nagbago ang lahat. Dumating ang mga British colonizers at alam na natin na kapag dumating ang mga kolonyal, lahat ng masaya o malaswa sa paningin nila ay immoral at silang mga Hijra ang tinamaan, pinagbawalan at tinanggal sa lipunan. Dahil doon, napitan silang mamuhay sa dilim. Kaya ang dating pinupuri, biglang naging nakakadiri. Fast forward tayo ngayon sa Pakistan, sa isang maliit na baryo, sama-sama nakatira mga Hijra, sama-sama ding nagtitiis. Kapag lumarga ang mga to, kadalasan 2 o 3, dahil mas ligtas nga naman kapag may kasama. Kung ang mga badyaw nandilimos sa mga nadaang sasakyan, ito mga to, ibang diskarte, malaasyong salongga, nanlilimos sila sa mga tindahan o nangihingi na makakain. Kung ang mga beki sa atin karamihan mapagbigay, ito mga to mapanghingi. Pero kung titingnan mo ang katawan, pangbardagulan, matangkad, matipuno at minsan mas matapang pa sa mga lalaki sa kanto. Ang sino mang bumastos, baka manghiram na mukha sa asong gala. May mga tao ring natatakot sumagot, kaya pinagbibigyan na lang, baka ipagdasal pa daw sila. Sa paniniwala kasi nila sa Pakistan, malakas daw ang dasal ng mga Hijra. Sa Pakistan, 99% Muslim. Kaya kapag nakakita sila ng Hijra, halo ang reaksyon. May naaawa, may napapangisi, may nabibwisit. Pero marami din naman nagbibigay. Kasi ayon sa paniniwala ng ilan, kapag nagbigay ka sa Hijra, tatanggapin ni Allah ang dasal mo. Ayun, kaya biglang naging parang spiritual business. Magbibigay ka ng 5 piso, kapalit ay may asawa ka na next year. Ganun daw sila kalakas sa itaas. Parang sa atin, kapag nagbigay ka, ibabalik ng siksik, liglig at umaapaw. Ayos, di ba? Simple pero lakas din makabudol ng salitang yan. Ito lang ang paraan nila para mabuhay. Bihira silang tanggapin sa trabaho kasi takot ang mga employer na ma-judge ng lipunan. Kaya napipilitan silang mamalimos o minsan maging escort. Pagkatapos ng mahabang pag-iikot, syempre break time. Tumuloy sila sa isang resto para makapag-recharge. At pagkatapos tuloy ulit ang panlilimos. Mukhang may pera man o wala, walang kawala. Sa Karachi, isa sa pinakaabala at pinakamagulong syudad sa Pakistan, doon sila madalas rumampa. Nag-aabang ng titong walang patawad. Sa gitna ng traffic, sinasalubong nila mga kotseng nakabukas ang bintana na parang may matang lawin. Manlilimos sila o di kaya ay alokin ng bembangan. Kapag may nagbigay, bibigyan nila ng dasal. Pag tinanggihan, ayos lang. Maglalakad na lang ulit. Nakangiti na parang sinasabi, magkikita ulit tayo sa ibang araw. Kahit nakikita sila ng mga pulis, deadma lang. Hindi sila nakikialam. Eto na, pagkaraan ng ilang sandali, 2 mukhang banyakol, may kayang Pakistani, ang lumapit sa mga Hijra. At ayun na nga, nakipagtawaran. Sa kabilang dulo naman ng tulay, may 2 pa sa grupo nilang trans na nag-aabang ng customers. Naglalakad na parang iba na alawi, nakatalokbong ang muka, parang mga undercover agent sa peg.
Pero imbes na mission impossible, ang mission nila, impossible position. Nakaupo lang sila sa hagdanan, kumakaway, nagpapapansin, at sinusubukang maka-attract ng mga lalaking dumaraan. Kapag may lumapit, ayan na, tawaran mo doon. Di na importante kung pareho silang walang ligo. Ang mahalaga, makabingo. Tuwing matapos ang araw, ibinibigay ng mga trans women ang lahat ng kinikita nila sa kanilang community leader. Yun yung baking thunder na nakadilaw na damit, na mukhang whistleblower ang pormahan. Siya ang nanay ng kalsada, ang tagapag-alaga, tagapayo at minsan taga-saway din. Para silang mga anak niya, at siya naman parang tatay at nanay na nagbabantay sa bawat kilos nila. Araw-araw niyang tinitingnan kung sino ang may maayos na kita, kung saan delikado at kung alin sa mga parke ang dapat iwasan. Samantala sa ibang bansang Muslim tulad ng Bangladesh, may mga trans na pumupunta pa rin sa moske para magdasal. Pero dito sa Pakistan, malayo na sila sa Islam. Hindi dahil ayaw nila, kundi dahil takot silang ma-reject. Sabi nga ng isa, paano ka luluhod sa Diyos kung sa pintuan pa lang, hindi ka na pinapapasok? Pagkatapos ng meeting sa park, sabay-sabay silang umuwi. Pagpasok pa lang sa barong-barong nila, nako po, amoy na agad ng hirap. Makalat, kinakalawang, tumutulong bubong, at sahig na parang sumisigaw ng abay maglinis ka naman. Doon may isang matandang hidra na kanilang nanay-nanayan. Parang pamilya talaga sila. May nagluluto, may naghuhugas, may nagkwekwentuhan habang umuulan sa labas. Ang pagkain nila madalas patatas at sibuyas. Minsan itlog, minsan tunay na itlog. Walang karne, walang gatas, pero ayos na sa kanila. Ang banyo nila nag-aalangang pasukin, sira ang kubeta, tabot timbang ng lilimahid, at doon na rin sila naliligo. At ang mga damit nila nakasabit lang sa dingding, walang aparador, walang sariling kwarto. Pero kahit ganon, maririnig mo pa rin ang tawanan at minsan kantahan. Kasi kahit binabaan ng problema, lumalangoy pa rin sila sa pag-asa. Para sa kanila, ang sayaw ay dasal, hindi para sumikat, kundi para ipaalala na buhay pa sila kahit papano. Minsan, ang pinakamatinding laban ay hindi sa labas, kundi yung laban para tanggapin mo ang sarili mo. Kahit buong mundo na ang tumatanggi. So kung iniisip mong mag-judge ng iba dahil iba sila sa'yo, baka ikaw mismo ang kailangan magbago ng lens. Hindi lahat ng naiiba ay mali. Minsan sila lang may lakas na maging totoo. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, baka naman pwedeng paki-like, i-subscribe ang Tito Jones TV at huwag kalimutang i-share para mas marami pa tayong mapatawa, mapaiyak at mapaisip. At tandaan, ang tunay na lalaki o babae ay hindi nasusukat sa katawan, kundi sa kung gaano kabuo bilang tao. Ito ang buhay ng mga hidra, ang mga taong lumalaban kahit hindi tanggap ng kanilang lipunan. Salamat sa panonood, hanggang sa muli.